Okay, this is the rooftop of Splash Suites. This is an open area para po sa mga guests po ninyo. Pwede po dito ang intimate wedding, intimate birthday. Okay, overlooking din po siya ng Taal. So, nakakatuwa po. Wala pa po itong design ha. Maganda na. Okay, ayan. I hope nagustuhan niyo po yan. Okay. Welcome back. Welcome back to my channel. Pinakita ko lang po sa inyo yung isa sa function room dito, which is an open area, pero overlooking Taal po ito. So, para po naman kung dito yung gusto nyo wedding, pwede rin naman po. Sobrang hangin nga lang po during wedding. Okay. Ngayon nga pa nga lang po, sobrang lakas ng hangin. Okay. Ano po ito ha? It's about 8:47 ng umaga. Malakas po yung hangin. Open area po ito, overlooking Taal. Makikita nyo po. Hindi ko lang po kasi mapakita katulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Medyo natatakpan cloudy po yung Taal. So, hindi ko rin po siya maipakita ngayon. But anyway, balik tayo sa vlog natin. Okay. Our vlog naman po is about the money tree, cash gift, diba? Yan na po yung uso ngayon. Mostly po, ang mga binibigay po ngayon ay cash na, 'di ba? Mas gusto ito ng mga client kasi 'di ba minsan pag gift naku, ano ba yung gift? Pare-parehong plancha, pare-parehong rice cooker. Yung mga ganun po. At least kung cash gift, 'di bahala na magdesisyon si groom at si bride kung ano po ibibigay natin sa kanila. Ngayon po, yung kanila naman pong cash gift nagagamit din naman po yan sa pagsisimula. Like nung kinasal po ako, medyo malaki rin po nakuha kong cash gift. Pero noon po kasi hindi pa uso yung ilalagay sa invitation yung cash gift. Ngayon po, tanggap na. Before po kasi wala po yun. Pero talagang cash gift pa rin po yung binigay ng mga ninong sa ninangs. For me daw to decide kung anong gusto namin bilhin. Kasi nga naman, magsisimula kami ng panibagong buhay, panibagong bahay. Kailangan din natin ng mga material things na ipapasok sa bahay. Ngayon, ang tanong naman po nung nag-comment sa atin, okay lang po bang ilagay yung cash gift sa invitation? Tanggap na po yan ngayon. Okay lang po. Alam na po yan ng mga tao, lalo na ng mga principal sponsors. So, meron pa pong pangalawang tanong. Ito po yung matindi. Yung cash gift daw po ba pwedeng ipadiretso sa bangko o ipadiretso sa GCash? Actually, 28 years na ako sa wedding business. May isang gumawa nito sa akin. Effective naman sa kanila, pero hindi ko alam yung feeling na nagbibigay na diretso sa bank or diretso sa GCash. Syempre po, discretion pa rin po yun ng mga principal sponsors kung isasobre ba siya or diretso na. Ang invitation nila may QR pa nga para sa bank deposit at sa GCash. So, it's up to you po kung gusto nyo pa rin po siyang gawin na gano'n. Yun po yung question sa akin kasi kung pwedeng pang idiretso na ba sa bank or sa GCash namin. So, nasa sa inyo pa rin po yan. Decision nyo pa rin po yan. At alam nyo rin po at kilala nyo rin po ang mga bisita ninyo kung anong effect sa kanila, okay ba sa kanila. Siyempre kayo po nakakakilala sa kanila. Ngayon kung close naman kayo sa kanila, okay naman po yun. Wala naman pong problema kung close naman kayo sa kanila. Kasi I think yung gumawa ng client ko na yon, close niya sila tito and tita nila So mostly, at saka halos lahat ng bisita naman, close talaga ng family nila. So it's up to you pa rin po. Hindi po ako makaka-decide niyan. Binasa ko lang po yung comment nyo para makapagbigay ng komento dito. Pero about dun sa tanong nyo kung pwede ba siyang GCash or pwede ba siyang i-diretso na lang sa bank, deposit, okay naman po. Depende po kung gaano nyo kakilala ang inyong mga bisita. Ayan. I hope nakatulong po ako. Pero huwag kayong mag-alala. Cash gift is, na po ngayon, relevant na, napapanahon, gano'n na po talaga. So, nasa sa inyo pa rin po, paano siya ibibigay sa inyo as cash gift. Maraming salamat po. Kung di pa po namin kayo subscriber, please do subscribe. Sana po i-like nyo po at mag-comment kayo. Kasi yung mga comment nyo rin po nakakatulong din po sa mga subscriber natin. Maraming salamat po.